I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Sino bang nakapagsabi na hindi totoo yung pagpa-uwi kay dating Congressman Arnold Putibis, nakikita nyo yan, yung eroplano ng Philippine Air Force yan. Ay, so guys, ito basahin ko para kumpleto detalyado sa mga nagsasabi dyan haka-haka talaga lang. Sabi dito, hiding over Timor-Leste government representatives turn over former Negros Oriental Representative Arnold Putibis Jr., Philippines government official lead by the National Bureau of Investigation, NBI Director Jaime Santiago at the President Nicolau Lobato International Airport in Dili on Thursday afternoon, May 29, 2025. Ano na? Sabi po ng Philippines Agency. Ayan Mainit-init pa guys Tibis was escorted by Timorese personnel and boarded a Philippines Air Force, which is ang PAP plane. Report said that the PAP plane carrying the former lawmaker left Dili at around 2:40 p.m. Tibis is facing a string of criminal charges including 13 counts of murder. Biro nyo. Anong sabi? 13 counts of, 30 counts of prostrated, and 4 counts of attempted, related to crimes committed between 2019 and 2023, including the Negros Oriental Governor Roel Digamo, hari-harian ka before, ngayon, timbog ka. Sinong sabi na weak leader ang Pangulo? Iniisa-isa na nga kayo Sabi nga nung isang nag-post pagkatapos ng Asian Summit, kinagabihan, ayan na po ang balita. Di ba? Sabi ko sa inyo sabi niyo weak ang Pangulo, tahimik lang yan, pero ang galaw niyan napaka-dangerous, mga kababayan. Kung kinausap niya yung Timor-Leste President, anong magagawa niyo? Wala, nga kayo. Di ba? Ito guys para kumpleto detalyado yung mga highlights. Yan si Director Santiago, Jaime Santiago, at saka yung mga yung mga personnel ng Timorese. Ayan, ito pa yung mga ibang highlights. Pakita ko sa inyo. Ayan OM goes. Ano po ang kapalagayan nyo? Sino kaya mga kababayan ang susunod? Ito pa. Nakita nyo si dating Congressman Tibis. Dati siga-siga, ngayon parang basang sisiw. Ito pa. Ayan nagkapapirmahan sila. Ayan mga kababayan, nagpirmahan na ang Pilipinas at saka ang bansang Timor-Leste para sa turnover po ni Arnold Putibis. Ito pa. Ayan kita nyo si Director Jaime Santiago. Ayan. You see, mga beswa. Ito pa. See? Yan, iniskortan na po ang dating congressman. Wala tayong magagawa kasi batas po Batas is batas. Huwag na po tayo kukontra kasi batas ang umiiral dito. Tapos sabi ng anak niya, kinidnap daw. Pakawan, sabi ng Ilocano. Ano masasabi mong kidnap yan? Tingnan nyo naman yan. Legal na legal. Kinarga na. Hintayin natin po guys ang press con nito. Pagdating sa Pilipinas, hindi natin alam kung ano oras. Ito pa. Ayan tingnan. Ex-Congressman Tibis na i-turn over na sa mga otoridad ng Pilipinas. Makikita sa mga larawan at video ang paglagda ng mga turnover documents at ang paglilipat ng kanyang kustodiya sa Timor-Leste Police papunta sa PH counterparts nito. Ayan 30 minutes ago. Radyo Pilipinas. Sabihin nyo, fake na naman. Agay.
So, ano guys ang kapalagayan nyo? Sabi nyo weak ang Pangulo. Talaga lang. Nagkamali kayo ng binangga nyo talaga eh. Oh, ito pa. Basahin po natin guys ha. Sabi po dito ng GMA, ayan o. Sabi po dito ng GMA, LOC National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago is with the Timor-Leste Immigration today, May 29, 2025, for turnover of the documents related to the deportation of former Negros Oriental Representative Arne Tibis Jr. Agay. O, ayan na. So, ganun talaga ang buhay. Kaya nga sabi natin, habang buhay pa tayo, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa, mga kababayan. Huwag tayo nagpapadala sa napakadaming pera. Nakita nyo yan? O, ayan. Parang minsan guys, sa totoo lang, minsan nakakaawa din eh. Ang mga gumawa ng mga ganitong klaseng mga tao. Minsan ako talaga maunawain ako. Ewan ko ba. So yun mga kababayan, nakikita nyo si dating Congressman Tibes. Siya po ay nakakadina, pati paan niya kaya. May kadina yung paan niya mga kababayan. Sa totoo lang. Kaya minsan pag nakakita tayo ng ganito, minsan naaawa din tayo eh, no? Pero sa isang banda naman, hindi pwede yung awa. Kailangan batas ang umiiral dapat. Dahil kung puro awa, walang mangyayari sa mundo. 'Di ba? Mamimihasa ang mga tao na gumagawa ng kasamaan. Talaga. Sa totoo lang. Ito pa, highlights. Parang nag-iiba yung mukha ni dating Congressman Tevez, guys, ha. O, tingnan nyo. Alam yung mga Timor-Leste, parang Pilipino din. No? Parang Pilipino rin. Oh, nag-iibang mukha ni Congressman, dating Congressman Tevez. Kasi sir, bakit kasi tumakas ka? Dapat nga harapin mo. Yan parang minsan makikita ka ng ganito, nakakaawa din. Tingnan, 'di ba? Escortan ka. Biro nyo yan. Masasabi natin, dati-rati ang siga-siga. Akala mo walang hanggan. Pero lahat ng guys, lahat ng kasamaan ay may hangganan po talaga yan. Ito pa. Ayan na lang pala. So yun mga kababayan, ang pinaka-latest update sa video ko. Kayo na pong balang musga. Kaya abangan natin ang press con. Baka mamaya idiretso na sa kulungan mga kababayan sa Bilibid. Kaya shoutout sa inyo mga beswa. Sino kaya susunod? Si Akla. Marami pang susunod mga bes. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. So again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.